Kamusta ang first day sa work? Nahihirapan ka ba? Aning tanong ni Limuel kay Mariel. Kasalukuyan nagmamonitor sila ni Mariel sa mga tauhan ng bar at naipakilala na siya nito kanina pagkarating niya. Okay naman. Thanks nga pala sa pag-alala, Limuel. Mabutit narito ka. Sana'y matutunan ko agad ang trabaho ko rito para hindi na kita maabala pa. Parang supervisor din palang pagiging assistant manager, no? Hindi rin naman nakakapagod. Kaso lang puyatan dahil sa oras ng trabaho. Pero alam ko naman makakaya ko ang night shift na work. Ano yan sa lalaki? Ganyan taga sa mga ilang unang araw sa trabaho. Mangangapa ka talaga, pero mabilis ka namang turuan. Baka nga wala ka pang isang linggo gamay mo ng lahat dito. Wika ni Limuel sa kanya. Ingat ka nga rin pala sa mga nakakasalamuha mo rito lalo na't babae ka. Maraming lalaki na maraming magkakagusto sa'yo o matipuhan ka. Isa pa sa nature ng work natin. Dapat matapang ka at hindi ka nagpapa-intimidate sa mga customer na pumaparito. But don't worry, andito rin naman si Jack sa gabi. Lalo na kapag wala ako at nasa Manila branch ako, siya nagsusupervisor sa lahat dito. Kung may kailangan ka o may gusto kang itanong, don't hesitate to call me o kaya kay Jack, okay? Okay, thanks again, Limuel. Muli ni Mariel na pasasalamat. Lams na lang. Mas preferred kung tawagin na lang din ako kung anong tawag sa akin ng mga taong malapit sa akin. Hindi ka na rin naman iba dahil magka-work na tayo at kaibigan ka ni Aileen, di ba? Saad pa ng lalaki sa kanya na binigyan ni Mariel ng simpleng ngiti. Wala pa naman gaanong customer dahil maaga pa. Kwentuhan muna tayo para di ka mainip. Ano naman ang gusto mong pagkwentuhan natin? Tanong ni Mariel sa lalaki. Ayaw mo bang pag-usapan ng buhay mo at buhay ko para makilala natin ang isa't isa? Napataas ang isang kilay niya sa sinabi nito sa kanya, pero napangiti siya nang muli itong magsalita. Don't get me wrong kung ayaw mo ay okay lang. Gusto ko lang na mas makilala ka pa. Yun lang yun, Mariel. Sure kang yun lang yun? Bakit parang napaka-defensive mo naman? Natatawa niyang sabi. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Limuel sa kanya. Oo naman, bukod sa pagiging magkaibigan namin ni Aileen, at nasabi na niya na dati akong teacher sa isang public school. Maayos naman ang buhay ko noon, kahit na mag-isa lang ako namumuhay. Dahil si mama ko ay may sarili ng pamilya. May mga kapatid ako kay mama, pero hindi ko sila nakakasama mula nung itira sila ng stepfather ko sa Pampanga. Nag-iisa akong anak ng parents ko. Si Papa naman ay high school akong sumakabilang buhay. May lolo at lola pa ako sa side ni Mama. Silang kasama ko sa bahay dahil umalis sila sa Cebu. Kaya doon sila sa bahay ko ngayon nakatira. Pagkukwento na ni Mariel. Bakit nga pala naisipan mo magbakasyon dito? Kung okay naman palang buhay mo kahit na mag-isa ka lang. At ngayon may makakasama ka na pala dahil sa bahay mo na ang lolo at lola mo. Curious na tanong ni Limuel. Napahinga si Mariel na malalim saka tumingin sa mukha ni Limuel. Ang cute mo sana no? Kaso chismoso ka pala. Saka ko niya sasabihin sa'yo kung bakit ako narito. Huwag ka mag-alala, wala akong kaso na tinatakbuhan sa batas. Baka kasi mamaya mag-isip ka pa kung ano-ano. Kahit ipa-background check mo ako, wala akong masamang record. FYI lang, masyado lang kasi personal para sa akin, kaya sa akin na muna, okay? Yuta na niya kay Limuel na natawa sa kanya. Sure ako na love life yan. Pero kung ayaw mo pang pag-usapan, naiintindihan ko. Maaliwalas naman niya sa adi Limuel sa kanya na ipinagkibit balikat ni Mariel. Back to work na nga lang tayo at baka masita pa ako ng owner ng bar na to. Sabihin na lang kakahard ko pa lang puro pagchichismisan ng inaatupag ko ng dahil sa'yo. Kasumbong pa ako sa asawa niyang grabe ako i-build up sa inyo kanina. Naiiling pa niyang sabi sa kausap, pero nakangiti naman. First day ni Mariel bilang assistant manager sa resto bar. At itinitirain na siya ni Limuel. Habang tinitigan niya si Limuel na kinakausap nito ang ilang waiter at waitress doon, ay naalala niyang kaninang pag-uusap nila pagkatapos siyang matanggap bilang assistant manager ni Jack. Pagkatapos kasi nila mag-usap na 4 sa opisina ng asawa ni Aileen, ay pinag-training na nga siya nito agad sa kaibigan ni Limuel. Para daw habang nasa Batangas pa ang lalaki,
ay maturuan pa siya nito at para makapag-start na rin siya agad sa trabaho. Dahil after 3 days ay babalik na rin na Maynila si Noel. Hindi naman na kasi nag-isip na si Jack na kausapin to ni Eileen at i-build up siya sa kaibigan sa dalawang lalaki na habang panay ang build up sa kanya ay nangingiti naman siya sa mga pinagsasabi ni Eileen tungkol sa kanya na ikinatango-tango niya sa sinasabi nito. Kaya naman, ibinigay agad sa kanya ang posisyon. Isang tanong lang ang tinanong sa kanya ni Jack at yun ay kung kaya niya ba raw ang puyatan. Sinagot naman siya ni Jack na kaya niya. At nagulat na lang siya nang i-congratulate siya agad nito at kamayan. Pagkasabi nito na "You're hard, Miss Caras", ay nahampas pa ni Eileen ang asawa sabay irapan nito dahil may pa-interview pa raw na nalalaman si Jack kaya napabungisngis siya ng bahaga na ikinatingin sa kanya ng 3 pero iba naman ang nasesense niya sa tingin ng kanyang kaibigan ng asawa ni Eileen na hindi lang niya pinagtuunan pa ng pansin dahil baka mali naman siya ng hinala na type siya ng lalaki at baka naman lumawas siyang asyumera ng dahil lang sa pangiti-ngiti sa kanya ng lalaki. Ang dali naman kasi kagaanan ng loob si Limel. Sa palagay niya, dahil sa palagi itong nakangiti at maboka, kaya hindi na siya nangingimi na kausapin to. Nang araw din na yon, ay nag-aya sa Eileen na kumain sila kasamang asawa at kaibigan nito na pinaunlakan na rin ni Mariel. Nag-lunch sila magkakasama sa labas na parang double date ang nangyari. Inirereto-reto pa si Mariel ni Eileen kay Limel na isinasamaan niya ng tingin kapag napapatingin ng kaibigan sa kanya na tinatawanan lang siya. Bagay kayo ni Limel, Mariel. Ang kulit niyong pagmasdan. Sa totoo lang. Kaso ingat ka dyan. May pagbabaero yan kaya wala pa ring asawa tulad ni Colton. Saad ng wika na Eileen na tahimik nang hiningitian ng asawa nito dahil lumalabas ang pagiging madaldal nito. Grabe ka naman sa akin, Eileen. Kaya hindi pa ako nag-aasawa kasi hindi ko pa nakikilala babaeng gusto ko maging ina ng mga magiging anak ko at makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Kaya ini-enjoy ko pang pagkabinata ko para kapag nakita ko na ang the one, ay siya na ang magiging center ng buhay ko at hindi na ako titingin pa sa iba. Mahabang explanation ni Limel kung bakit pa nga siya nag-aasawa sa edad nito na lagpas 30 na. Nax, parang totoo ah. Sinasabi mo lang ata yan kasi nasa tabi mo si Mariel. Huwag ka magpapabola dyan, Mariel, kay Limel. Marami niyang pinaiyak na babae yan. Pangaasar pa ni Jack sa kaibigan, kaya binatuto ng nilamukos na tissue ni Limel. Halata naman babaero talaga. Pangiin niya si Mariel na rin sa lalaki na napatingin sa kanya na awang ang labi sa sinabi niya. Natawa naman ang mag-asawa. Natapos ang lunch date nila na nagkatuwaan lang sila. Inahatid na muna siya ni Eileen sa bahay ng mama nito dahil mamaya pa naman ang training niya kay Limel. Pinababalik siya nito ng 7:00 ng gabi sa resto bar kaya naisip niyang matulog ng hapon para may laban siya sa gabi. At ganun nga ang ginawa ni Mariel. Nagsuot lang siya ng simpleng damit pero sexy na masasabi naman na may class ang dating. Dahil nga sa resto bar yon, dapat ibagayan niya ng pananamit na hindi naman siya mababasto sa suot niya. Hindi nga siya agad nakilala ni Limel nang dumating siya kanina na nakapostura na napabaw pa nga ang lalaki na kinatawa niya rito dahil ang OA nang dating nito sa kanya. Madaling araw na magsara ang bar, inahatid pa siya ni Limel sa tinutuluyan niya. Nung una'y tinanggihan niya, pero nag-insisto, kaya pumayag na rin siya magpahatid. Habang nasa biyahe sila, panay ang kwento nito sa kanya. Pero dahil sa inaantok na rin siya, ay lumilipad lang sa diwa niya ang lahat ng sinasabi nito sa kanya. Inimbitahan din siya ni Limel na samahan niya ito sa foundation na ino-organize ni Eileen bago pa siya lumabas ng kotse nito nang makarating na sila sa bahay ng mama ng kaibigan niya. At dahil sa mabait naman si Limel sa kanya, ay umuo na siya. Total naman, ay naroon din naman si Eileen. Sa tapat ng bahay nila Mariel, ay ipinarada ni Liam ang kanyang kotse. Ilang minuto na rin na nakapark ang sasakyan niya doon at sa loob ng kotse ay panay naman ang paghinga niya na malalim at suyap sa bahay kung saan nakatira ang babaeng pakay niya sa lugar na iyon. Nagbabaka sakali siya
na matatanong niya ang dalaga na lumabas ng bahay nito dahil napapangunahan siya ng hiya na mag-doorbell o kumatok sa bahay nila Mariel. Samantalang kaninang umaga paglabas si Liam ng kwarto, ay nagdiretso siya ng lakad sa living room nila na naroon na ang mami niya na inaayos ang mga bulaklak sa flower vase na naka-display sa counter table at side table sa buong sala nila. Binati niya pa na magandang umaga ang ina at nagbalik-bati na rin naman to sa kanya ng good morning. Hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa at hiningi niyang address ng bahay nila Mariel, kaya napangiti pa ang mami niya sa kanyang sinabi. Dahil halatang excited siyang puntahan ng babae. Kumuha agad to ng papel at ballpen at isinulat ang address na hinihingi niya. Sinabi pa ng mami niya sa kanya na gusto sana nito na makita rin si Mariel, ngunit may gagawin din to mamaya, kaya kung makausap niya ang babae, ay i-regards na lamang siya nito. Natutuwa naman si Liam na boto ang mami niya sa babaeng muling nagpapabilis ng pintig ng kanyang puso. Hindi niya rin kasi alam kung bakit bukod sa nakikita o nakakaharap niya si Mariel, ay ganun din ang nagiging pag-react ng puso niya kapag naririnig niya ang pangalan ng babae. Nagmahal na siya dati at kay Almira ngayon. Alam niyang love at first sight ang nararamdaman niya noon sa namayapang asawa. Pero ang kay Mariel ay hindi niya agad malaman. Bastang alam lang niya ay attracted na siya sa babae nang una pa lang niyang masilayan to. Narealize na lang niya sa kanyang sarili na gusto niya to dahil hinahanap-hanap niya ang babae kahit iniiwasan naman niya noon. And he thinks na unti-unti na nga siyang na-fall sa dalaga. Tama ang mami niya sa mga sinabi nito. Baka nga may dahilan ang nasa itaas kung bakit niya nabangga ang dalaga at napasok sa buhay nila mag-ina ang babae. At nataon din ang sa paggising niya mula sa aksidente ay kinausap siya ni Almira sa panaginip. Baka si Mariel ang babaeng tinutukoy ni Almira na gusto nitong makasama niya sa kanyang kasalukuyang buhay. Nagmumuni-muni si Liam sa loob ng kotse niya na may kumatok sa bintana ng sakyan niya ng isang lalaki. Ibinaba niya ang salamin ng binata at tinanong niya kung anong kailangan nito. Bakit? Tanong niya sa lalaking nasa tapat na niya. Kanina ko pa kasi napapansin ang sakyan mo sa tapat ng bahay namin. May hinihintay ka ba? Parang kang tanong ng lalaki sa kanya. Diyan ka nakatira sa tapat? Ibig sabihin ka mag-anak ka ni Mariel? Sagot ni Liam at tanong na wika niya sa sarili. Lumabas siya ng kotse at hinarap ang lalaki at inilahad niya ang isang kamay sa harap ng lalaki. Hi, I'm Liam Moran. Anak ako ni Donna Moran, ang babaeng naghatid kay Mariel sa bahay na yan. Pagpapakilala ni Liam sa lalaki. Makmak Mercado, pinsan ako ni Mariel pare. At tinanggap ang kanyang palad. Bakit ka na parito at hinahanap si Mariel? At bakit hindi mo kasama si Ma'am Donna? May kailangan ka ba sa pinsan ko? Tanong ni Makmak kay Liam. Gusto ko sanang makita siya at makausap siya ngayon, kung pwede. Aniya kay Makmak. Wala na siya rito. Umalis siya kahapon. Ang alam ko pupunta siya sa kaibigan niya, pero hindi ko alam kung saan siya naroon ngayon. Kilala ni Makmak dahil hindi naman niya kilala si Liam. Nag-iingat lang siya. Kapag nakausap na lang niya si Mariel, at kung okay lang sa pinsan na ipaalam kay Liam kung nasaan siya, at saka na lang niya sasabihin sa lalaki ang totoo kung nasaan ito. Bagsak balikat si Liam sa narinig. Ah, ganun ba? Pwede ko bang malaman ang cellphone number o kung may contact number ba siya? Tanong niyang muli sa pinsan ni Mariel. Pasensya na Liam, hindi ko pa alam kung anong contact number niya. Hindi pa rin niya kami kinokontak mula kahapon na umalis siya. Ang sabi niya tatawagan na lamang kami kapag nakabili na siya ng cellphone niya. Pagsisinungaling pa ni Makmak kay Liam. Dahil ang totoo, nakausap na niya ang pinsan. At nasabi nito sa kanila na maayos na nakarating to sa bahay ng kaibigan nitong si Eileen. Tuluyan ang nawala ang pag-asa ni Liam na makausap ang dalaga sa oras na yon. Pwede ba na kapag nakausap mo siya, pakisabi na lang na nagpunta ako rito. At pinapakamusta din siya pala ni Mommy. Pakisabi na rin, sana tawagan niya si Mommy dahil namimiss na siya ni Mom.
Tumango si Makmak sa kanya. Sige, alis na ako. Baka nakakaabala na rin ako. Salamat nga pala. Paalam ni Liam na tinanguan ni Makmak. Nang makaalis siya sa lugar nila Mariel, ay dumiretso siya ng kumpanya nila. Sinalubong siya ng bati ng kanyang sekretary at bago siya pumasok sa kanyang opisina, ay nagpatimpla pa siya ng kape rito at saka nagtuloy ng pumasok at pabagsak siyang naupo sa kanyang swivel chair at panay ang pagbunto ang hininga. Tumunog ang cellphone niya at tinignan niya sa screen ng phone kung sino ang caller niya. What's up bro? Bati niyang sagot. Are you busy? Tanong sa kanya ni Jack. Not really, why? Aniya sa kaibigan. I just want to remind you na 2 days from now ang foundation din na ino-organize ni Eileen para sa mga bata at matatandang nangangailangan ng kalinga dito sa atin sa Batangas. Tumawag si Tita Donna kay Mommy at ang sabi ay ikaw rin ang pupuntahin niya. Wika ni Jack. Pupunta ako. Oo, sinabi niya sa akin ni Mommy yan last night at binigay niya sa akin ng invitation. So expect me to be there bro? Thanks bro. Baka busy ka, hindi na kita aabalahin pa. Siya nga pala, narito na si Limuel. Si Colton naman ay marami pa raw natatapusin sa travel agency niya. Pero nangako naman na pupunta din siya. Saad pa ni Jack. Okay sige, I'll contact him later para sabay na kami magbiyahe. Ingat kayo dyan. At in-end call na niya ang phone at hindi na hinintay ang sasabihin pa ng kaibigan. Inabala na muna ni Liam ang sarili sa trabaho na mapagdesisyonan niyang babalik na lang uli sa bahay nila Mariel sa mga susunod na araw. Umaasa siya na sa pagbalik niya sa lugar nila Mariel ay may karoon na siya ng chance na makita na ang babae o makuha man lang ang kontak nito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.